Dahil doon ay kinwestiyon ni Shigino si Tendo kung may problema ba ito sa pagko-coach niya. Sinabi ni Tendo na wala naman siyang problema, pero tinanong nito kung bakit hindi siya pinatawag sa laro kung lamang pala sila ng isang run, gayong siya ang player na bumuhay sa team sa magkakasunod na 5 taon kaya bakit umano umasa ang mga ito sa isang bata na kasasali lang at wala pang napapatunayan. Nag-react si Goro sa sinabing yun ni Tendo kaya agad itong inawat ni Coach Sasaki at humingi na lang ng paumanhin kay Tendo, at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit si Goro ang ipinasok nito. Pagkatapos yun ay nagulat si Shigino nang sabihin ni Coach Sasaki na tinanggal na si Tendo sa closer role dahil hindi maganda ang kondisyon nito simula pa lang ng Asian Preliminary Round. Siguro na umano ang gagawin nilang bagong closer habang si Tendo naman ang magiging middle relief. Agad iyong ipinaalam ni Shigino kay Tendo at ipinaliwanag ang mga dahilan, pero ibabalik pa naman umano ito sa closer role kapag maganda ang ipapakita nitong laro sa susunod na laban nila. Masaya naman si Goro na ibinalita kay Shimizu ang tungkol doon dahil ngayon ay may pagkakataon na umano siyang makalaban si Gibson gamit ang pitch niya kapag nagkita sila sa finals. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang laro ng Japan laban sa Korea, kung saan ipinakita ni Tendo kay Goro na hindi siya susuko para sa posisyon ng closer. Subalit lingid sa kaalaman ni Tendo na batid ni Goro na may pinsala ang siko niya. Maya-maya pa ay pinaglaro na si Tendo kung saan sinabi nito kay Shigino na kapag nagawa niya ang perfect inang sa laro ay hayaan siya nito na mag-pitch mag-isa hanggang sa 9th inang. Subalit matapos ang ilang pitch ay pinalitan siya ni Goro, at doon na rin niya nalaman na alam na ni Coach Sasaki ang tungkol sa itinatago niyang pilay sa siko kaya naintindihan niya na rin kung bakit siya pansamantalang pinalitan ni Goro bilang closer. Si Goro ang nagtapos ng laban, at nanalo ang Japan sa score na 1-0. Pagkatapos nyun, habang sabay na naglalakad sina Goro at Toshi ay sinalubong ang mga ito ni Tendo para sabihin na maganda ang ipinakita ng mga ito kanina sa laro. Nabanggit din ni Tendo na kinakailangang maoperahan ang kanang siko niya, at halos mawalan na ito ng pag-asa na makakasali pa siya sa majors dahil na rin sa edad nito. Dahil doon ay sinabi ni Goro na kahit ganoon ay napakarami naman nitong nagawa para sa Japan, at sapat na umano ang mga iyon kaya huwag nitong sisihin ang edad para sumuko dahil hindi umano mahalaga kung ilang taon na dahil pwede pa rin naman itong mangarap. Kaya dapat umano ay gawin na agad ni Tendo ang operasyon para muli itong makabalik at makapaglaro sa baseball field. Dagdag pa ni Goro na sa mundo, may mga lagpas 40 na ang edad pero patuloy pa ring nagpipitch para sa pangarap. Napangiti na lang si Tendo sa mga sinabi ni Goro habang nagpapatuloy sa paglalakad. Nang sumunod na araw ay pinanood ni Goro, Toshi, at Shimizu ang laban sa pagitan ng Venezuela at Dominican Republic. Pagkatapos yun ay nagmeeting ang buong team ng Japan para sa susunod nilang laban sa nanalong team na Dominican Republic. Habang nagdidiskusyon ang iba ay biglang tumayo si Goro at sinabing kalokohan lang ang kalkulasyon na ginagawa ng mga iyon dahil ang dapat lang umano nilang gawin ay ang manalo laban sa laro bagay na sinang-ayunan naman ni Coach Sasaki. Dahil doon ay lakas loob pa na sinabi ni Goro na patitikiman niya ang mga iyon ng malulupit niyang pitch at mananalo sila, pero nagulat na lang ito nang malaman na hindi siya makakapaglaro dahil may rules na hindi maaring mag-pitch ang pitcher sa 3 magkakasunod na games bagay na hindi matanggap ni Goro. Kinaumagahan, naisip ni Shimizu na umuwi na lang sa Japan dahil wala na siyang pera at kasabay niyon ang pagkalam ng kanyang sikmura dahil kahapon pa siyang hindi kumakain para lang makapagtipid, nang bigla namang tumawag si Goro para yayain siyang mag-almusal kaya agad siyang sumama. Doon nalaman ni Shimizu na hindi makakapag-pitch si Goro sa game pero kahit ganoon ay sinabi ni Shimizu na mag-cheer pa rin siya para sa Japan. Nauna nang umalis si Goro dahil may practice pa umano ito, pero nang aalis na rin sana si Shimizu ay aksidente nitong nakabanggaan ang isang babae kaya natapon ang dala nitong pagkain. Humingi siya ng paumanhin pero nang malaman na magkababayan pala sila at pareho silang naroon para manood ng Baseball World Cup ay nagkasundo sila na sabay ng manood bukas. Nagpakilala ang babae bilang waka at may gusto ito kay Toshi kaya ito naroon para sumuporta. Kinabukasan ay nagsimula ang laro at walang naka-score sa magkabilang team, hanggang sa dumating ang ika-5 inang kung saan naka-solo home run si Itaw. Subalit sa itaas ng ika-6 na inang, naka-score ng 4 na run ang Dominican Republic. Doon na pumasok si Mayumura bilang pitcher ng Japan at napigilan nito ang offense iba. Pagkatapos yun ay wala nang naka-score at nagsimulang maramdaman ng koponan ng Japan ang matinding pressure. Nagpatuloy ang laro kung saan ang Dominican Republic pa rin ang nangunguna sa score na 4-1. Pero maya-maya lang, sa itaas ng ika-8 inang ay gumawa si Mayumura ng isang trick play na siyang nakapagpabalik ng kumpiyansa sa Team Japan. Pagkatapos yun ay kinausap muna sila ni Coach Sasaki para sabihin na laruin ang kanilang basic small ball. Dahil doon, naka-score ng 5 runs ang koponan ng Japan sa ibaba ng ika-8 inang.
Hindi nagtagal ay matagumpay na naisara ni Mayumura ang laro, at nanalo ang Japan na may lamang na 2 puntos sa score na 6-4. Masaya sina Shimizu sa naging resulta ng laban dahil ibig sabihin ay papasok na ang Japan sa susunod na round. Pero nalulungkot na sinabi ni Shimizu kay Waka na hindi na siya makakapanood ng susunod na laban sapagkat babalik na siya sa Japan dahil wala na siyang pera. Dahil doon ay inalok ito ni Waka na doon na lang muna tumuloy si Shimizu sa tinutuluyan niyang hotel at pumayag naman ang dalaga. Kinabukasan, habang naliligo si Waka ay aksidenteng nahulog ni Shimizu ang bag nito na nasa kama, at hindi sinasadyang nabuklat niya ang passport ni Waka na ang nakalagay na pangalan ay Miho Sato. Gayunpaman, ipinagkibit balikat ni Shimizu ang nabasa niya at pagkatapos ay isinama niya si Waka sa pagkikita nila ni Goro. Ngunit pagkarating ni Goro ay nalaman ni Waka na makakasama rin pala nila si Toshi kaya umatras na lang ito at hindi na sumama. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Shimizu na huwag na ring sumama bagkus sundan na lang si Waka at yayaing kumain ng silang dalawa lang. Doon na nadiskubre ni Shimizu na ang tunay talagang pangalan ni Waka ay Miho Sato, at inamin ni Waka kay Shimizu na magkapatid sila ni Toshi. Ikinwento ni Miho kay Shimizu ang mga nangyari sa kanilang pamilya noong iwan nila si Toshi. Simula nung iwan sila ng kanilang ama hanggang sa hindi na rin niya nakausap ang kanilang ina, at kung paano niya palihim na sinusuportahan si Toshi pero ngayon ay hindi pa niya iyon kayang harapin. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng meeting ni Goro ay inutusan siya ng kanyang ama na sumando sa airport. Sumunod na lang si Goro sa utos ng ama at nagulat na lang ito nang malaman na ang mama at kapatid pala niya ang susunduin niya. Sinabi ni Momoko na gustong-gusto kasi ni Shingo na mapanood si Goro ng personal habang nagpipitch sa laban kaya rin sila nagpunta doon. Pagka-uwi ni Goro ay tinawagan ito ni Shimizu para sabihin ang tungkol sa ipinagtapat ni Miho at hiniling na tulungan siya na huwag magkita ng personal ang dalawa hanggat naroon sila. Subalit kinabukasan, habang kumakain sina Miho at Shimizu sa park ay aksidenteng napadaan naman ang Noy nagpapapawis na sina Goro at Toshi. Huminto ang dalawa at nakipagkamay pa si Toshi kay Miho matapos nitong malaman na bumiyahe pa iyon mula Japan para lang manood sa kanya. Dahil doon ay hindi na napigilan ni Miho ang sarili kaya nagpakilala na ito sa kanyang kuya, ngunit itinanggi ni Toshi na meron siyang kapatid dahil matagal na umanong lolo at lola lang niya ang kasama niya. Nagulat si Goro sa sinabing iyon ni Toshi kaya sinubukan niya itong kausapin pero bigla na lang itong nawala ng malay kaya isinugod nila ito sa ospital. Dahil doon ay sinisi ni Miho ang kanyang sarili kaya umalis na ito, at nag-iwan na lang ng liham para kay Shimizu na nagsasabing babalik na siya sa Japan. Agad na ipinaalam ni Shimizu kay Goro ang nangyari, kaya nagmadali silang pumunta sa airport upang pigilan si Miho. Nang marinig ang tungkol doon ay sumama na rin si Toshi dahil napagtanto nito na wala namang kasalanan ang kanyang kapatid sa mga nangyari. Subalit bigo sila na maabutin si Miho sa airport kaya naman bumalik na sina Goro at Toshi sa hotel dahil may laro pa sila kinabukasan, habang si Shimizu naman ay naiwan sa airport sa pag-asang makikita pa niya doon si Miho. Inabot na siya ng gabi doon kaya naisip niya na bumalik na lang muna sa hotel at subukan na lang ulit bukas ng umaga, pero habang naglalakad siya ay nakasalubong niya si Miho. Ipinaliwanag niya rito na wala itong kasalanan sa nangyari kay Toshi, at sinubukan niya itong kumbansihin na manatili muna at pumayag naman si Miho. Kinabukasan ay ipinaalam ni Goro kay Toshi na nakita na ni Shimizu si Miho, pero wala raw iyong intensyon na makipagkita kay Toshi dahil baka atakihin na naman ito. Ibinigay na lang ni Goro kay Toshi ang numero ng telepono ni Miho, kaya kinagabihan ay tinawagan ni Toshi ang kapatid niya.